Good day everyone and welcome to my channel. In this vlog, I will talk about reversing entries in accounting. And okay, so I will use Filipino language or Tagalog. But if you are if you do not understand Filipino, you can understand this by watching my illustration. Ayan, I prepared illustration for everyone. Okay, sa vlog na ito guys, ipapaliwanag ko sa inyo, ipapaintindi ko sa inyo kung paano yung reversing entries. Kasi, hindi siya madali intindihin, lalo na sa mga baguhan. Okay? Lalo na sa mga baguhan. So, meron akong example dito kung paano siya nangyayari, tsaka ano ba itong reversing entries. Okay, number 1. Ano yung reversing entries? Ang reversing entries ay isa siyang adjusting entries. Okay? Pwede natin gawin ito just in case meron kang in-entry sa books mo and then nagkamali ka. Okay? So, example nito is yung kunyari, nagsulat ka ng nag-journal entry ka ng debit supplies expense, kunyari 1,000, and then credit supplies 1,000. Tapos meron kang syempre lalagyan mo siya ng explanation to record supplies expense. Kasi, iniisip mo na meron kang supplies expense. Paano kung hindi mo pala expense yun? Hinahanap mo lang, hinagbilang ka ng expense mo, akala mo wala siya. Tapos, and then the next day, nakita mo meron pala. Andun na pala siya, so hindi pa siya expense. So, ang gagawin mo, reverse mo lang yung entry. Siyempre, ang gagawin natin, i-debit lang natin yung supplies, and then i-credit naman natin yung supplies expense. So, syempre, lagyan mo siya ng explanation din sa general journal to. Reversing entries to correct journal entry. O kahit na anong paliwanag, basta maiintindihan niya ng magbabasa, okay? Okay. So, kahit na anong ma-in-entry mo na sa palagay mo nagkamali ka, pwedeng mali yung debit at credit okay, mali ang accounts title, para mabago yon, para i-cancel yon, ang gagawin mo lang is i-reverse mo yung entry, and then lagyan mo siya ng explanation lang kung bakit mo siya nire-reverse. Okay, kasi minsan nangyayari yun kapag nag-general entry, kung lalo na kung baguhan ka pa lang, hindi ka masanay sa mga accounts title o debit at credit. So, hindi mo pagtugma yung trial balance mo, yung balance sheet mo. So, pwede itong gawin. Mag-reverse tayo ng entry. Okay? So, okay. Ito naman yung, adjusting entries. Okay, pwedeng ganon. Pero, pagdating dito sa accounting cycle, ito naman sa accounting cycle, itong reversing entries sa accounting cycle, meron ako ditong galing to sa books. Okay? Kung ano ba yung reversing entry sa accounting cycle. Number 1, it is the last step in accounting cycle. So, last step. Number 2, journal entries made at the beginning of accounting period. The selected adjusting entries made the end of prior accounting period. Okay? So, ginagawa itong reversing entries pagdating kunyari, kailan pwede yung ending ng accounting period? Pwede nga monthly, quarterly, o kaya yearly, okay? Kung kailan mo sinasara yung books mo, o yung tinatapos, yung kunyari, gagawa ka ng financial statement, kasi iba monthly, gumagawa ng financial statement, pwede rin naman yearly, okay? Pag gumagawa ka ng financial statement mo, tinapos mo yung lahat ng cycle, so, yun yung ending ng accounting period. So, okay, so, kunyari, kung monthly yan, let's say, January 31, edi February 1 naman yung unang araw ng accounting period mo. So, sa unang araw, nire-reverse mo yung pwedeng i-reverse. Okay? Yun. O kaya, kunyari, kung yearly ka, December 31 natapos, yung first day ng accounting period mo is January 1. So, doon mo siya i-reverse sa first day. Okay? So, number 3, bakit ito ginagawa? It reverse the chance of accounting errors. Okay? And then number 4, it is optional. So, itong mga itong number 4 na ito, babalikan natin siya. Kaya paliwanag ko sa inyo kung bakit siya optional, kung paano naman
ma-reduce yung chance ng accounting errors. Paano magkakaroon ng errors? Yung mga ganun. Meron ako sasabihin sa inyo ng konting idea. Okay? Okay, meron pang, okay, isa pang tips, adjusting entries that may be reversed. Ano ba yung mga mga entries, journal entries na pwedeng i-reverse? Madalas dito yung accrual at saka yung deferral. Okay, yung accrued income, accrued expenses, deferred expense, and deferred revenue. So, sila yung mga, na mga nire-reverse. Okay, para naman mas madali siyang makilala, para mas madali pang maintindihan kung ano yung pwede na i-reverse, is yung kapag ang asset nasa naka-debit. Okay? Kapag ang asset naka-debit, pwera lang yung isa na merchandise inventory end. Yun lang, hindi siya po pwedeng naka-debit siya, pero hindi siya po pwedeng i-reverse. Okay? Kaya po pwede naman yung naka-credit yung liability o nasa credit yung mga payables, pwede rin yung i-reverse. Pera lang yung isa pa, bad debt expense, at saka yung allowance for bad debt expense, yung hindi yung pwede i-reverse, at saka isa pa yung depreciation expense, accumulated depreciation, hindi yan pa pwede i-reverse. So, yun lang yun. Yung tatlong tandaan nyo, bad debt expense, accumulated depreciation, yan, yung hindi pwede i-reverse, at saka yung isa pa, yung merchandise inventory end. Okay, yung last counts ng merchandise inventory mo, so hindi na pwede i-reverse. Okay, yun lang yun, tatandaan nyo. Okay, i-check nyo. So, madali lang siya malaman na kung pwede ba siya i-reverse. Okay, kaso, tatanungin sa sarili nyo, bakit mo siya i-reverse? Okay, meron ako dito example, dalawang example to, pareho siyang expense example, pero magkaiba siya ng forma. Okay? So, okay, ganito yon. Sabihin natin na ang ending inventory ng accounting period mo is December 1. So, January 1 ang first day ng new accounting period mo. So, December 31, accrual to. Okay, pag sinabi kasing accrual, every time magkakaroon ng expense o dumating na yung resibo, inano na natin yan, re-recognize na natin as expense. So, susulatin na natin sa books natin yan as expense. Okay? Kunyari, meron tayong utilities expense, dumating na yung mga resibo, pero hindi pa natin sila bayad. Okay? So, ang susulat natin nung December, debit utilities expense, and then credit utilities payable. O pwede rin account payable, pwede rin yun. So, basta payable natin sa bayarin natin. So, sabi natin, 3,000 ang halaga ng inyong utilities expense. Okay, pwede yung water, basta kahit anong utility expense mo. So, December 31 yun, may sinulat na tayo. Kapakita ko sa inyo yung T-accounts para mas maintindihan nyo kung kapaano naging tama, para mas malinaw sa inyo yung reversing entries. Okay? Tapos, January 1, syempre mag-reversing entries tayo. Babalik rin natin syempre, kaya nga reverse. So, nakadebit naman yung account payable o yung utilities payable natin, 3,000. Tapos, nakakredit naman yung utilities expense. Oh. So, ayan. So, ayan yan. So, magdagdag pa ako ng balikan muna natin yung unang T accounts nung December 31. Okay, sa utilities expense natin naka-debit 3,000. Sa utilities payable naka-credit 3,000. Okay? Yung 3,000, okay, pag syempre gumawa tayo ng mga natin, closing entries tayo diyan, nag-trial post-closing trial balance tayo diyan. So, sinara natin yung temporary account at saka iniwan yung permanent account. Yung utilities, yung mga expense natin, yan ay temporary account. So, yung naka-debit na utilities expense natin,
naandun na siya, naandun na siya sa last year na accounting period. Pero yung utilities payable natin na nakakredit na 3,000, dahil permanent account yan, maililipat natin sa new accounting period. So, January, naandyan siya. Okay? Meron tayong utilities payable na credit 3,000. Pero, wala na nung January yung utilities expense. Dahil na ano ngayon na kwenta na noon. Okay? So, i-continue pa natin. Yun nga, tapos naman, nagkaroon naman tayo, nag-reverse natin yung entry. So, sa utilities payable natin, meron na tayong, nakita nyo, nung nag-reverse tayo ng entry, yung utilities payable natin, meron naka-debit na 3,000. Okay? Tapos, sa utilities expense naman, meron tayong naka-credit na 3,000. Okay? Tapos, nung magbabayad na tayo, sabihin natin January 2, nagbayad ka na ng ano mo, ang i-entry mo is debit utilities expense and then credit cash tag 3,000. So, makikita nyo, mayroon tayong isang T-account ulit dyan, isang account na nabuksan yung cash, naka-credit yung 3,000. Tapos, yung sa utilities expense naman is naka-debit 3,000. Pansinin nyo, okay? Diba kapag ka-debit at credit, pag minus, so zero siya. So, sa utilities payable natin, tsaka utilities expense, pareho silang, may parehong amount, so zero siya. So, 0, 0. So, tapos, ang nangyari nung January, merong natira na lang is yung yung nilabas nating pera, ang makukwenta na lang ang naanda na lang. So, ayan, nakakredit tayo na 3,000. So, ibig sabihin, ang nangyari is, yung expense na to is naandun nasa last accounting period, and then yung cash naman nilabas natin sa next year. So, walang dumoble, ibig sabihin, walang umulit na account, tama lang yung nangyaring entry. Okay? Sana po naintindihan ninyo. Okay, meron pa ako isa pa dito na isang paliwanag pa. Okay? Here's another example. Okay? So, sabihin natin ganito naman ang nangyari. Ibang naman to. Pareho pa rin to expense, okay? So, sabihin natin salaries expense to. So, meron nyari, ang sweldo, ang salary is 5 days, for 5 days nagkapasweldo ka. Kaso last year, December 30 to 31, tumapat siya. So, Martes. Wala yung copy ng calendar ko. So, basta 2 days siya nung last year. So, nahati siya. So, next year ka magkapasweldo sa address. Kasi yun yung buo na 5 days. Okay? So, ang kinuwenta natin is December 31, nagsulat ka na ng salaries expense, debit. Tapos, salaries payable, credit. Kunyari 1,000 kasi 500 peso per day. Okay? So, nung January 1, ni-reverse natin yung entries natin. So, salaries payable, debit, and then salaries expense, credit. Okay? Tag 1,000. Tapos, nung January 3, nagpasweldo ka, salaries expense, debit, 2,500, and then yung cash, 2,500. Okay? So, makikita nyo pa rin, pakita ko sa inyo yung T-accounts na example ko. So, andyan pa rin yan. Kagaya nung nangyari noon, siyempre, nung December 31, yung expense natin, kinuwenta natin last year. So, yung payable natin na 1,000, maandyan pa rin sila ng January 1. So, meron tayong, noong January, meron tayong nakakredit pa rin na payable. Tapos,
reverse natin yung entry natin. So, nagkaroon tayo ng debit na 1,000 and then salaries expense na 1,000. Okay? Na 1,000 din. Tapos, nung nagbayad na tayo, so, meron tayong, yung cash natin naka-credit and then naka-debit naman yung salaries expense natin. So, pag tingnan mo yung salaries payable na natin, nating accounts, so, pareho ng value, so 0 siya. Yung salaries expense natin is, pagka binayos mo siya, 1,500 ang lalabas. Tapos, 2,500 ang nilabas nating cash. So, nung sumunod na taon, nung last year, nirecognize natin yung 1,000 pesos. Tapos, the next year, naandyan na salary expense natin is 1,500. Tapos, ang nilabas natin cash is 2,500. So, tama yung kwentahan. Walang nadoble. Okay? Walang nadoble. Okay? So, paano kung hindi ka nag-reverse ng entries? Kasi nga, sinasabi doon, di ba, optional to. Kasi, pwede naman talaga na hindi ka mag-reverse ng entries. Okay? Merong isang, ganito yung pwede mong gawin. Okay. Okay, wag walang reverse siya. December 31, nagsulat ka ng salaries expense, debit, salaries payable, credit, 1,000, 1,000. Pagdating ng January 3, magkapasweldo na tayo. Ang entry natin is, salaries payable, 1,000, debit, salaries expense, debit, 1,500. Tapos, naka-credit siya sa cash, 2,500. Papakita ko sa inyo yung T-accounts. So, ayan. So, ayan. Yung last year, ganun pa rin syempre. May naka-debit tayo yung 1,000 sa salaries expense and then may naka-credit tayo na payable, 1,000. Tapos, nung the next January, dahil ang in-entry natin, so nakikita niyo sa active accounts ng salaries payable, meron tayong debit na 1,000, tapos meron din tayong salaries expense na 1,500, tapos meron tayong naka-credit na cash na 2,500. So, kung ikukumpara natin to na may reversing entries at saka ito, walang mali. Nung nakaraang taon, kinilala na natin, meron tayong expense 1,000. Okay? Tapos, nung January, meron tayong salaries expense na 1,500. Okay? Tapos, ang nilabas nating cash is 2,500. So, tamang-tama lang. Kaya siya, kaya siya optional. Kasi, pwede naman na ganito yung gawin mo, hindi ka magre-reverse ng entries. Kaso ang tanong, saan ka komportable? Saan ka sa feeling mo hindi ka malilito? Kasi, sinabi nga dito, di ba, pwede kang i-reduce the accounting errors. Iniisip ko, paano ka magkakaroon ng accounting errors? So, ang paliwanag doon, ang pwedeng paliwanag doon is, kasi, sa isang taon, merong 12 months. Kunyari, yearly ka nagkasara ng books mo. So, sa January to November, sana ikaw pag nagpasweldo ka, salaries expense, and then credit cash, yun yung lagi mong ini-entry sa books mo. So, ganun. Baka pwede, pagdating ng January, masanay ka, ganun pa rin. Nakalimutan mo, meron ka palang ni-recognize mo na pa siya last year. So, yun ang inisip ko na doon ka po pwedeng magkamali. Ayan, lalo na, syempre, kung accrual ka, so marami kang kailangan din ganun. Pero kung sanay ka naman sa pangalawang step, sa pangalawang, adjusting entries, hindi ka rin magkakamali. So, dapat alam mo rin, kung marunong kang, kung gusto pinipili mo yung, yung reversing entries, naiintindihan mo rin, ano yung susunod mong entry. Di ba? Yung debit, salaries, expense, and then credit to cash na pareho ng amount after mo i-reverse.
Kasi kung di mo rin naiintindihan bakit mo siya i-reverse, kung kaya mo lang, alam mo lang ngayon mag-recognize kung na-reverse ka ng reverse, and sunod mo na entry. Dapat naiintindihan mo rin. Okay, so hanggang dito na lang. Dahil pa rin yung expense ang aking example dito ngayon. So, meron din accrual na na revenue. Siyempre meron ganon. At ngayon nga is sa online is yung accrual na yung revenue. Sa susunod sa yung video naman magbibigay ako ng sample o paliwanag kung paano siya i-adjust yung entries para dun sa interesado. Ayun ang susunod natin video. Para sa susunod iba pa. Ayan, thank you so much for watching guys, at sana naintindihan nyo ang aking paliwanag. And bye-bye.